Shalom, brothers and sisters, Midway and the Preacher. Welcome back to our video today. And our Bible verse today is all about John chapter 1 verse 12. Ano bang sinasabi dito? In John chapter 1 verse 12, the Lord said, "But to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God." This verse signifies that Jesus offers the possibility of becoming children of God to those who are received and believe in Him. So kung sino man ang nananalig at nananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay entitled siya na maging anak ng Diyos. Dahil tayo ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, tayo, ang tunay na Kristiyano at sumusunod kay Jesus Christ, ay anak din ng Diyos. So, ang lahat ng mga tao na nananalig sa Diyos pamamagitan ni Kristo ay isang anak ng Diyos. Yung mga outside kay Kristo, hindi sila anak ng Diyos. Kasi, bakit tayo naging anak ng Diyos? Dahil tayo ay tumatawag sa ating Diyos, Ama. So, ang tunay na Diyos ay ang tawag natin Ama. Kasi siya ang gumawa sa atin. Ang pinagmulan natin, ang gumawa kay Adan, ay ang Diyos Ama. At si Adan, ang unang-unang tao na nilalang ng Diyos dito sa sanlibutan at sumunod sa iba. Dahil sa kanilang pagkasala, tayo ay nahiwalay sa Panginoong Diyos. Kaya, ang Panginoong Hesukristo bumaba mula sa kalangitan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Alalahanin ninyo na inalay ni Father Abraham ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos, ngunit pinigilan ng Diyos na huwag niyang gawin. Dahil ang sabi ng Diyos at ang sabi ni Father Abraham sa kanyang anak, dahil tinanong siya ni Isaac, "Father, where is our offerings?" Ang sabi ni Father Abraham, "God will provide." So, kung inalay ni Father Abraham ang kanyang anak dahil sa tunay niyang pananampalataya sa Diyos, dahil sinubukan na siya ng Diyos kung saan ang kanyang pananampalataya, ginawa niya ito, ngunit pinigilan siya ng Diyos at inutusan yung anghel na huwag gagawin. So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ialay sa atin the perfect offerings. Kaya hindi na tayo nag-aalay ng mga animal sacrifice because of the Lord Jesus Christ. The blood of Christ is enough for us to be saved. So, no need sacrifice, brothers and sisters. Only the Lord can save us. Kaya, ang lahat ng mga tao na nananampalataya at nanalig sa Diyos pamamagitan ng Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Shalom and God bless everyone.